Yes, hello po. Good evening. Anong oras na? Time check tayo. 5:45 na po. Yan, tayo huy maghahaponan na. Ang ating hong pagkain ay sinigang na talakitok. Yan, meron tayong ekstrang sabaw. Hindi na muna ho tayo magkakanin. Isda, gulay lang tayo. Ang ating hong pagkakaluto nito ay ang inilagay ho natin na pampalasa ay ito. Ang tawag ho dito ay miso paste, brown miso paste, Japanese. Pwede naman ho yung ma-order online. Mura lang ho yan. 300 plus lang yata po ito. Yan. Tapos, pag nailuto nyo, may gulay, may isda, lagyan nyo ng miso paste, pwede rin yung asima na parang sinigang. No, para ho siyang sinigang sa miso na brown, hindi ho siya yung white miso. Ano ho, brown ho siya. Yun. So, bali yan po ang ating pagkain. Saan ko naman ito na tutunan? Sa akin din hong mga estudyanteng mga Japanese. The brown miso. Ating ngang Lord, salamat po sa pagkain. In Jesus' name, Amen. Masarap. Ang miso ho kasi ay soya. Galing ho siya sa soybeans. Kaya ho siya ay anong tawag doon? Masustansya. At meron ho tayong warm na tubig na mayroong hangin dahil ang ating hong lalamunan ay nangangati ang lalamunan natin. Siguro ho dahil sa panahon. Umulan ho kanina dito. Umulan, umiinit, umuulan, ay ano mangyayari sa atin? Sisipunin ho tayo. Masarap, maasim-asim na meron ho siyang timpla na brown miso paste, Japanese. Kaya may iba ho siyang flavor. Yan. At ang isda natin ay talakitok daw ito. Sinigang, nanawa na ho sa prito eh. Ang sabaw ho niya, pag nilagyan nyo ng miso paste, ganyan ho, kulay brown. Ina-order na ben ho na miso, white miso. Kaya lang para mas gusto ko yung lasa ng ano, brown miso. Halo-halo din ho yung gulay natin dito. May labanos, may talong, may kaunting sitaw, may kangkong. Para ho siyang sinigang. Hindi lang ho masyadong pinaasiman kasi ayoko na masyadong maasim. Tatapos lang ho natin magturo online, kaya kumain na ho tayo at ng ano, mamaya ho mga 7 o'clock ay mag-i-start ho ulit tayo hanggang 10:30.
masarap. Yan, kain na ho kayo. Nagano tayo ng extrang, parang ang kulang yata dito, parang ano, kulang gabi, ano. Anyway, okay, Teacher Eva, kain na. Nasaan ka ga? Nasa bus? Nasa school ka pa? Sinigang na talakitok na may mga sari-saring gulay na nilagyan ng miso paste. Ito ho yun. Ba? Yaning Marie. Kumusta ka na? Sister Lani. Teacher Lani. Ito ho yun. Yan ho ay miso. Miso paste. Ang miso ho ay galing sa soybeans. Saan ito na-order? Sa Lazada o sa Shopee? Pwede hong ihalo sa sinigang. O basta itimpla nyo na lang ang inyong timpla. Ang akin ho, medyo maasim-asim, pero hindi siya masyadong maasim. May na-order din naman ho na miso white, yung white miso. Pero parang mas malasa itong ano, brown miso. Meron tayong extra sabaw dito, kulay brown ho. Kasi brown miso nga ang ginamit natin. May mainit-init ho tayong tubig galing sa thermos, nilagyan natin ng honey. Dahil ang akin hong lalamunan ay lumalaban sa panahon. Makati ang lalamunan ko eh. Gihimay ka ng malunggay. Naku po, ang sarap niya. Naghihimay ng malunggay. Wow. Pampagatas. Pagkaho gabi, hindi na ho tayo nakain ng kanin. Number 1, mahal ang bigas. Hindi ho nananabalaan tayo nananaba. Wala naman tayong pinagtatatrabaho eh. Nakain ho ako ng kanin sa umaga, tanghali. Sa hapon, sa gabi, minsan konti lang. Wala pang kalahating tasa. Pag napapaibig. Pero katulad nung ngayon, dito, isda at gulay lang, tama na yan. Tapos kakain ng isang pirasong saging, tapos. Pag tinanong niya ako, hindi ba ako nagugutom bago matulog? Kasi ang tulog ko ay 10:30. Hindi naman. Nainom lang ako ng tubig. Sanayan ho siguro. Sanayan. Pag nasanay na, ang mga bituka, magganong style, pero kung ang inyong trabaho ay talagang mabigat, abay na po.
Eh, dapat talaga may kanin kayo. Kung wala naman ho, at ang hihilahin lang na may kumot, sabi nga ng matatanda, alam ko po, ang hihilahin lang na may kumot eh. Mag-reduce na lang kayo ng kanin sa hapon. Matalas pala ang tinik nitong talakitok. Ano? Matalas. Pag nagkamali-mali ka, siya. Graduate kang may tinik sa lalamunan. Sister Maria Riterba, kumusta ka na? Kain na? Hapunan na ho ito. Kasi mamaya, ayan, alas 6 na agad. Ano kang bilis ng oras? Kasi ang akin turo ay alas 7. Yun hong alas 7 na yun, hanggang ano na ho yun? 10:30. Graduate ng 10:30, mga 11:45, o di matutulog yun. Maginaw ka din dyan. Hindi naman masyadong maginaw eh. Naka-electric fan pa nga ako. Nung umaga ay mainit. Mga bandang alas 2 umulan. Ang malamig dito sa Cavite, yung mga bandang Alfonso, Tagaytay, of course. Diba? Sinigang lang na talakitok ito na may mga gulay. Na nilagyan ng, ito po, miso paste ng hapon. Yan ang isa sa natutunan ko dun sa aking mga estudyanteng hapon. Paglalagay ng, kasi lagi nilang sinasabi yung niluluto daw nila sa umaga ay miso soup. Ano ba yung miso soup? Miso soup na pinagsasabi ng mga ito. Tapos nag-research lang ako. Oh, may available naman sa online eh. O di kabili-bili. Gaya-gaya, Puto Maya. Japanese nga eh. Maiba naman ang lasa. Minsan mainit, minsan malamig. Pag nagtuturo ako ng 5 o'clock in the morning, naka-electric fan pa ako eh. Di masyado malamig din. Pero yun yung aming company, nagbigay sila ng announcement. Magtuturo na rin kami sa mga Taiwanese. Siguro, pagka naka-6 na buwan na may mga Taiwanese, Japanese, baka sunod yan. Mga Chinese na.
Eh, mabuti naman. Tuloy-tuloy ang trabaho. Sa totoo ho, kaya ako nag-live, wala akong kasama na kain. Ang misis ko ho ay kasama ng atin niya. Ay pinuntahan. Ang akin ho namang anak na bunso ay nasa school. Ako, labas ho nung ano pa. 6:30 pa. Half day ho dito sa amin dahil walang school building. Sa dami ng dumating na tao, kinulang ang school building. Ang akin naman ng panganay ay nandoon sa taas, sa kwarto niya. Nagpe-prepare din ho yun. Siguro, may turo din ho yun. Online teacher din ho yung aking panganay. Part-time. Kasi ngayon ho ay break ng Cavite State University. So, ang ginagawa ho niya, sa gabi siya nagtuturo hanggang 12 midnight. Kaya kung gumising, tanghali na. Alas 10, alas 11. Magkapareho kami ng company. Dahil pagka-graduate ho niya ng senior high, nag-apply na ho siya eh. Excuse me po. Meron lamang ho akong pinatay doon sa kusina. Nakasalang pala. Nakasalang ho doon. Hindi ko namalayan. Hindi ko namalayan. Sa amin yung company, walang degree na hinihingi. Basta 18 years old and above, may TIN ID, na ipasa mo ang English proficiency test ng company, nagawa mo yung mga video training, kung paano ituturo yung curriculum, yun, pwede ka na. Saka wala hong age limit. Kahit pa kayo ay 70 years old, 75 years old. Ganon ho yun. Hindi ho siya nagre-require ng kahit anong teaching experience. Basta masusundan mo lang yung kanilang gusto. Yung pattern ng pagtuturo. Siyempre, malaking bagay din yung alam mo yung mga basic na mga tenses sa English. Hindi naman ho kinakailangan ng American accent dahil ang tuturuan naman ho ay mga Japanese. So ano lang ho, neutral accent lang. Hindi ho katulad sa call center na American accent ang ginagamit sa call center. Magandang hapon sa kasama ho natin, Yo Prosino Santok.
Tagalaya yan. Sigurado. Kain na ho kayo? Pag nagtuturo ko sa bahay, ang advantage ay kahit hindi ka naligo, pwede ka magturo. Kahit hindi ka nag-toothbrush, pwede ka magturo. Ano pa? Basta yung suot mo, may collar lang. Kasi ang camera naman hanggang dito lang eh. O, kahit naka-short ka lang, okay na. Naka-chinelas. Tapos hindi ka nakikipagsiksikan sa jeep para pumunta ng trabaho. I love English so much. Ay, syempre naman. Ma'am Lani. Ay, English major ka, ikaw eh. Pero kung halimbawa ho at hindi ko na kailangan talaga magturo, yung talagang magre-retire na ako, pipiliin ko pa rin magturo kahit halimbawa 2 oras. Yun yung 2 oras, 4 na estudyante. Tigto 25 minutes. Bakit? Para ho sa ano? Mental exercise. Dapat ho kasi nagbabasa ang mga senior, kahit senior na. Eh di lalo na kung may kausap ka. Kasi marami ho kaming estudyante, mga edad, mga Japanese ito, mga retirado na, 60, 65, 70, meron pa nga akong 75 years old eh. In-advise ho sila ng kanilang doktor sa Japan na mag-aral ng ibang language para hindi magkaroon ng dementia. Yung hindi maging malilimutin. Kaya kahit ho very basic, yung kanilang sinimulan, ang tawag namin ay starter curriculum. Yung mga listen and repeat lang. Listen and repeat. Listen and repeat. Mag-i-enjoy ho sila kasi meron silang kausap eh. Tsaka umaandar yung kanilang brain. Umaandar ang mga brain nila. Pag-andar ng kanilang brain, 25 minutes lang naman yun ng 25 minutes. Halimbawa, araw-araw. Pero siyempre, bago humarap sila sa teacher, naka-review na rin naman sila. Halimbawa, 1 oras. O di, tama na. Pero ang inangaan ko sa mga Japanese ay, lalo na yung mga matatanda, masisipag silang maglakad. Sinusukat nila ang kanilang steps. Mga 5,000 to 10,000 steps a day. Ganun kalayo yun. Namomonitor ho nila eh. Meron ho silang isinusuot dito na pang-monitor ng steps nila. Kaya mahaba ang buhay eh. Saka hindi sila matataba. Madalang ang mataba sa mga Hapon. Kasi ho sa kanila, pag kumain ho sila at ang pakaramdam nila ay 80% na silang busog, tumitigil na ho sila ng pagkain. Hindi ho sila nagpapakabundat. Siguro yun ang turo sa kanila. Nung maliit pa sila. Huwag kumain ng lampas sa kanilang kabusugan. Very light lang. Light meals. Yun ho, ang isa sa kultura na aking natutunan. Tapos, hindi naman ako nakarating pa ng Japan. Ang ginagawa ko lang para maging familiar ako, may mga YouTuber na Pilipino na nasa Japan. Yun ang aking pinanonood sa YouTube. Halimbawa, yung aking sinusubaybayan ngayon, taga Tochigi Prefecture, malimit silang pumasyal.
O di parang pumapasyal na rin ako. Tapos yung may mga documentaries ng tungkol sa Japan, yun ho ang aking pinanonood. Para yung kultura ay aking masakyan. Katulad ho, yung Pilipino kanina, nagpunta sila sa karaoke shop. Kasi bawal sa Japan ang magkaraoke sa loob ng bahay. Sabi niya, pupuntahan ka ng pulis. Pupunta sila sa karaoke shop. O at least nakita ko kanina kung ano yung hitsura ng karaoke shop nila. Eh, nakakatawa dun sa kanilang karaoke shop. Unlimited ang ice cream. Sabi ng aking misis, aba, unlimited ang ice cream, ay nagkakantahan. Papaos yung mga yan. Yun ho ang kanila namang yun ho ang aking mga yung mga documentaries ng mga traveler sa Tokyo, sa Hokkaido, sa Okinawa. At saka ho pagka conversational yung aming topic ng aking estudyante. Tinatanong ko kung taga saan. Tapos, i-research ko na agad sa Google Map kung saan ang location niya. Hindi mahaba ang aming usapan. Kasi pag hindi ganun, inaantok ako. Nakakahiya naman doon sa estudyante na tinutulugan ng teacher. Pero minsan nangyayari sa akin yun. Nagtulog ang aking utak. Ulang ako ng oo. Pero yun ho ibawal. Kasi nire-rating naman kami ng mga estudyante namin. 1 to 5. 5 ang pinakamataas. Sa buong isang buwan, ang average rating ko po ay 4.8. Hindi ako maka 5. Kasi minsan may mga estudyante na paiinit din ang mga ulo. Pero okay na ho yun. Kasi ang pinakadelikado sa amin ay kung ang rating ng estudyante ay 3. Ako, delikado ho yun. Pag 3, magsesend ang company ng email. May warning. Ibig sabihin, talagang pinabayaan mo yung iyong 25 minutes na pagtuturo. Binasta mo na. Ano ang rating mo? 4.8. Nung last month, 4.81. Pero ngayon, kasi ngayon ay February, di ba? After 1 week pa, makikita ko na yung aking rating. Pero yung January ko, nag-start ako ng rating na 4.55. Nalungkot ako Sabi ko, 4.55? Paano ko ito hahabulin para maging 4.8? 4.80? Biyaya naman ng Diyos, inahabol din eh. Kaya lang dapat gumising ako ng maaga kung gusto ko magturo ng alas 5. Alas 4 pa ako'y gising ko. Alas 4 pa. Ang aking alarm talagang sumisilbato na ang mga alarm. Pag sanay naman ang inyong katawan na ganun, parang na yun biological clock na kahit Sabado at Linggo ganun din ang gising
Hindi, pag Sabado naman ho at Linggo, hindi naman ako nagtuturo na. Pag Sabado at Linggo. Gumigising ho ako ng 5:30. Pinakatanghali na ho yun. Tanghali na yun sa akin. Yung 5:30, tanghali na. Kasi nga ho, nasanay, Monday to Friday, gising ka ng 4. O, siyempre, punta ka ng CR, mag-aayusin mo ang sarili mo, timpla ka ng kape, 30 minutes, ganun ho. Tapos 4:30, yung nakaupo na sa computer table at tinitingnan na kung ano ang flow ng turo hanggang alas 8. Pag naka alas 8, magbi-breakfast. Pagka-breakfast, alas 9 hanggang 10:30. Pag naka 10:30, matutulog ho ako nun. Hanggang alas 12 ng tanghali. Hanggang alas 12 ng tanghali. Pagkagising, liligo. Kasi yun, madaling araw, dati lumiligo na agad ako, yung 4 a.m. Parang hindi maganda sa katawan, ang pakiramdam ko. So, sa tanghali ako maliligo, pagkaligo, kakain ng tanghalian. Pagkakain ng tanghalian, kaunting ikot, manunood ng YouTube, alas 2 uli. Alas 2 hanggang, katulad ho kanina, hanggang 5:30. Ngayon, ay di, 6:20 na. Pagpatakhoy niya ng 6:45, dapat nakaupo na uli ako doon sa aking computer table. Nagtitingin-tingin na uli, ano ang request na lesson ng mga estudyante nito. Provided naman ho ng company ang lesson, sa gilid ng lesson, ito yung lesson, merong script. Pa-script ang teacher. Nung una ho, mahirap. Talagang aaralin mo lahat. Pero ako ay 6 years na nagtuturo. Oo nga, sa June na ito ay 6 years na. Ano na ho siya, para siyang naglalaro ka na lang. Hindi mo naman kinakailangan maging stricto. Kasi hindi naman ho siya classroom style. Hindi naman araw-araw nakikita kayo. Ituturo mo lang kung ano yung mali niya. Kung hindi sa sunod yung pagkikita uli, yun uli ang kanyang mali, isusulat mo uli. Yun uli ang pinagkakamalian niya. Hanggang sa siya matuto. Close to excellent na, sabi ni Ma'am Lana. Pero may mga tutor na nagpo 4.95. Ewan ko kung anong magic ang ginagawa nila doon. Ang sabi nila, patawanin mo daw ang iyong estudyante. Yung parang, yung parang matatawa, yung parang marirelax. Para pag nagbigay daw ng rating, mataas. Minsan man ako naiiyamot din. Pinaprank ako din minsan. Kanina, mayroon akong 2 high school. Emma Evangelista Karandang, magandang hapon ho sa inyong lahat. Tapos na ang aking hapunin. Anong isusunod? Meron ho din yung saging. Walang kanin tayo hindi tayo nagkanin. O dito ang ating pinakakanin. Saging. Halimbawa, bago ako matulog, nagugutom ako sa gabi.
Ito lang, isang saging na maliit na ganito. Saka tubig. Pero hindi naman ho ako nakakaramdam ng gutom na gutom eh. Hindi ko alam, pagka natandaan tao, sadyang gayon yata, hindi na magutumin. Hindi na magutumin ang mga senior. Pero ang natandaan ko doon sa aking doktor, dapat uminom daw ako ng 2 litrong tubig maghapon. Kaya ako doon sa taas, may nakaabang na agad ako na 2 litro na dapat kong ubusin sa maghapon sa pagtuturo. Lalo ko pag summer. Pero pagka ganitong malamig, hindi ka naman nauuhaw. Pero kailangan pa rin. Kaya lang iniiwasan ho natin yung diferensya ho ng ating bato. Nagtanggal ho kami ng bagoong, pagka ho toyo ang sausawan, dapat madaming kalamansi. Mas lamang ang asim kaysa alat. Tuyo, yun yung isang tuyo. Yung isang tuyo na gano'n. Yung hawot, yun yung 2 kainan ko. Puputulin ko sa gitna. Yung ulo, ngayon. Yung buntot, mamaya. Tanghali. Ganun lang ho, ang intake ko ng maalat. Para hong pantimpla lang sa bibig. Kasi sobrang alat, sobrang tamis, sobrang oil. Siguro ilang taon na kami, hindi na kami namamalengke ng baboy. Yung pork, hindi po. Hindi naman ho bawal sa aming relihiyon, ang pork. Ako na ho ang nagbawal. Ang pinapamalengke lang ho dito sa amin ay isda at saka manok. Ngayon, nung isang araw, yung aking bilas na pastor ay binigay na karne ng baboy. Abay, hanggang ngayon inaangkili pa eh. Nababawasan naman, kaya lang hindi, anong tawag doon? Pati mga bata, hindi sila nasanay. Halimbawa, yung mga anak ko gusto ng pork, sasabihin barbecue, ayun, bibili lang doon sa kanto. Pero yung bibili ho kami ng baboy at mag-aadobo, magtagal na hong panahon hindi. Tapos pagka manok, tanggal ho ang balat. Yun ho ang number 1 na rules sa manok. Tanggal ang balat. Halimbawa, kakain ako sa Jollibee. Tanggal ang balat. Binibigay ko sa aking anak ko yung balat. O yan, kay bata ka pa eh. Pwede pa yan sa iyo. Tanggal yan balat. Eh, minsan naman, pinakamakapal, balat. Pinakalalaki lang naman ng breeding yung manok. Diga. Ayun. Mag 6:30 na po. Magpaalaman na tayo. God bless you all ho. Ingatan ang mga sarili. Kung malamig ho sa inyo, kayo ay mag-jacket. At huwag iinom ng tubig na malamig. Warm ang iinumin. Tulad nitong aking iniinom na ito. Na nilagyan ng honey. God bless you po.